Isang mapagpalang araw po ng linggo sa inyong lahat ng minamahal na kapatid. Pinagdiriwang po ngayon ng buong simbahan sa buong mundo ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Happy Solemnity of Christ the King to everyone. Binabati ko po ang lahat ng mga viewers, supporters, and followers of our daily gospel reflection. Magbati din sa mga minamahal na deboto sa San Antonio ng Padua at sa mga minamahal po naming benefactors. Nako, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo. Salamat po sa lahat po ng mga tulong na walang sawa ninyong pinapaabot sa amin. Hindi po magiging posible ang aming mga programa kung wala po ang tulong na inyong binibigay. Members ng 1,000 Club of St. Anthony, sa mga bukas palad ni San Antonio ng Padua, at sa mga tumutulong na hindi nagpapakilala, at sa mga kakilala po namin, kayo po ay lagi namin inaalala sa panalangin, at lubos po ang aming pasasalamat sa inyong lahat. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga kapatid, sa linggong ito, sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Kristong Hari sa taong ito, marking the end of the present liturgical year and calendar of our church, ating pong pagdinilayan ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Mula po ito sa ika-25 kabanata, mga talata 31 hanggang 46. Mga kapatid, katapusang linggo sa pangkasalukuyang kalendaryong pangliturhiya ng simbahan, taon-taon po, we are celebrating the Solemnity of Christ the King. Kaya ano ba ang pinapaalala sa atin? Lahat ng bagay na may simula, may katapusan. Si Jesus ang simula at siya ang katapusan. Siya ang ating Alpha at siya rin ang ating Omega. Pero ang katapusan ay hindi dapat maghatid sa atin ng takot. Sa halip, ito ay nagpapaalala na meron tayong pag-asa sapagkat sa pagtatapos ay merong siguradong pasisimulan. Ang title po ng aking reflection, We Thank God for Endings. Bakit po? Sapagkat taon-taon, katulad ng aking sinabi, ang dakilang kapistahang ito ng Kristong Hari, ang hudyat ng pagtatapos ng pangkasalukuyang kalendaryong pangliturhiya ng simbahan. Sapagkat sa susunod na linggo, sisimula na po ang panibagong liturgical year sa pagdiriwang ng unang linggo sa panahon ng Adbyento. Kaya mga kapatid, hindi po alien sa atin ang mga salitang katapusan at endings. Sapagkat lahat naman ng bagay na may simula, ay siguradong may katapusan. Kahit nga po mga teleseries, di ba? May katapusan. Yung ang isang teleserye, akala natin hindi na matatapos, na kailang taon na. Aba, ay tuloy-tuloy pa rin ang kwento. Pero, gano'n mang katagal, gano'n mang kahaba, ilang taon man ang ginugol, pero natapos din. At may pumalit na panibagong teleserye. Bawat kwento may simula at may katapusan. I cannot imagine ang buhay natin kung hindi na natapos yung pagiging bata mo. 50 anyos ka na, kumakalong ka pa sa nanay mo. Aba, dapat nakamove on ka na. Tapos na yung chapter ng pagiging bata. Dapat, ikaw ay kumilos ayon sa edad mo sa panahon na iyong kinaroroonan sa ngayon. Maliban na lamang kung ikaw ay mentally challenged, okay lang, maintindihan kita. Pero kung normal naman ang pag-iisip mo, Diyos ko po, ang tanda-tanda mo na, isip bata ka pa, dapat natapos na yung mga panahon ng pagiging bata. Our childhood ends. Our high school years also end. Our college days are also ending. Sa buhay natin, walang rewind, walang replay. Tuloy-tuloy lang because the passage of time is irreversible. And the process of getting old is also something that we cannot control.
sapagkat yan ay tuloy-tuloy. Naalala ko nga yung minsan sinabi ni Archbishop Soc Villegas na meron tinatawag na terminal ending. Pag terminal ending, tapos na. Wala ka nang aasahan pang iba. Pag sinabi ng doktor that you are terminally ill, may taning na ang buhay mo. Pero naman tinatawag na Paschal ending. Yung bang may sinimulan, may tinapos, at may pasisimulan muli. Ang tawag po doon, Paschal ending. At halimbawa, ikaw ay nag-asawa na, natapos na ang pagiging buhay binata mo. O kaya naman, ikaw ay isang bachelor, nagpari ka, tapos na yung pagiging bachelor mo, sapagkat may bagong buhay ka nang yayakapin ngayon. Kaya sa pagtatapos ng isang bagay ay may laging pinasisimulan. That is what we call Paschal ending. Ang tanong, why do we thank God for endings? Una, endings teach us to see and value the more important things in life. Kapag alam mong malapit nang matapos ang isang mahalagang chapter ng buhay mo at bilang na ang oras mo, doon mo nakikita ang halaga ng mga bagay na dati hindi mo binibigyan ng pagpapahalaga. Andun yung bang panghinayang, sayang, dapat pala, noong palang ginawa ko na. Ngayon, maiksi na lang ang panahon. Malapit na akong mag-exit sa mundo. Diba? When you know that your days are counted and anytime soon, you will leave this world, then you begin to realize ang dayong palang bagay na hindi na pahalagahan sapagkat nag-aksaya ka ng oras. Madami ng tao ang nagpakabait, hindi po ba? Bakit? Kasi muntik na silang mamatay. Muntik na silang matepok. Kaya ngayon, nagpapakabait na. At meron din naman pong mga tao na naging mabait kasi merong tragic experience sa buhay. Halos dumapa na sa kahirapan, nalugi sa negosyo, dati walang panahong magdasal, hindi nagsisimba, pero nung lumagpak, at nagsimula sa wala, nakabawi, tinulungan, nagpasalamat sa Diyos. Naku, napaka-religyoso naman talaga. Sa linggo, nakakatatlong simba. Araw-araw pa kung dumalo ng misa. Endings help us realize the right perspectives in life and to do the right thing, the good things that God is teaching us. Kapag tayo naharap sa mga karanasan ng katapusan. Nabanggit ko po last year sa aking homily, ang minsang sinabi na yumaong si Steve Jobs. Siya po ay napakayaman. He died at the age of 56 because of pancreatic cancer. Pero isa po siya sa pinakamayamang tao sa mundo. At bago po siya namatay, sa panahon ng kanyang pagkakasakit, ito po ang kanyang sinabi. Remembering and knowing that I will be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything is just falling away in the face of death, leaving only what is truly important. Tama naman po yun, no? Kapag nasa harap ka ng matinding sakit at alam mong wala lang lunas ngayong karamdaman, kahit gano'ng kakayaman, marirealize mo na hindi pala pera ang pinakamahalaga sa buhay ng tao. There's more to life than money and material possessions. There's more to life than being popular and famous. Sapagkat ang pinakamahalaga pa rin ay ang regalo ng buhay. Endings are also blessings. Kaya nga pag natapos ng misa, sasabihin ni Father, tapos na po ang misa, humayo tayong mapayapa. Sabay-sabay tayong sasagot, di po ba? Salamat sa Diyos. Paano kung 4 na oras na, hindi pa tapos ang misa? Sigurado, hindi pa tapos ang misa, magpapasalamat ka na. At napahaba din ng sermon. Sabi mo, naku, salamat, natapos si Father. Meron pa akong trabaho, late na ako. Buti, natapos. Salamat sa Diyos. Kaya, endings are also blessings. If you are sick, and you are in pain, and there is no ending to your sickness and pain, o diba, magiging miserable ang buhay mo. Lagi yung pinagdadasal, Lord, sana po matapos na po itong sakit na nararamdaman ko. Lord, sana po matapos na po itong project namin. Lord, sana po matapos na po itong pinagdadaanan ko. Diba? Hinihiling natin ang mga katapusan. Lalo tigit kung ito ang makabubuti sa atin. There are endings because God does not want us to be miserable. God wants us
to be free and happy. That is why endings are also gifts of God's mercy. At ang panghuli, endings lead us to new beginnings. Laging may simula sa bawat katapusan. At sa buhay natin sa mundo, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon ayon sa sinasabi ng Ebanghelyo. Ano mang ginawa mo sa pinakamaliit na ito, ay ginawa mo sa akin. Kaya ito yung tinatawag na corporal works of mercy. Ano mang ginagawa natin sa ating kapwa, ay ginagawa din natin sa Diyos. At anumang mabuting ginagawa natin, hindi po yan nasasayang, sapagkat yan ay magiging daan upang sa langit, ang Diyos na ating pinaglingkuran sa ating kapwa, ay isa ring Diyos na ating makapiling sa buhay na walang hanggan. Kaya gamitin mo ang bawat sandali sa buhay mo as if you are going to life that is eternal. Live your life as if every day would be your end, and love every day as if you're going to heaven. Sapagkat, sabi nga, endings lead to another beginnings. Kaya pag nagdadasal tayo ng glory be, sinasabi natin, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. Kaya kapag hinayaan natin na makasama si Jesus sa bawat simula at ending ng buhay natin, sigurado, sa ending, si Jesus din ang makakasama natin. Si Jesus na ating minahal at pinaglingkuran ay siya ring Jesus na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. We thank God for endings because endings are blessings. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan sa kapistahan po ni Jesus, aming Kristong Hari, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na sa wakas ng panahon, si Jesus ay magbabalik bilang Hari at Hukom. Nawa sa buhay namin na pansamantala, gawin namin ang matuwid at nararapat. Akayin mo kami sa landas ng pagiging mabuti sa iyo at sa aming kapwa upang pagdating ng araw, makasama ka namin sa buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa linggong ito. Dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Sa lahat po ng patuloy na tumatangkilik sa programang ito ng Daily Gospel Reflection, maraming salamat po. Kung nagustuhan niyo po at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kaibigan, mga kakilala, lalo tigit sa ating mga mahal sa buhay. Evangelization should start at home. Let us fill the world with the message and power of God's words. Patuloy po ang aming panawagan sa mga nagnanais pang tumulong sa aming proyekto sa darating na Pasko. Pampamilyang handog ni San Antonio sa darating na Pasko. 1,000 medianoche packages po ang aming pamimigay sa 1,000 pamilya sa darating na Kapaskuhan. Bawat medianoche package nagkakahalaga po ng 1,000 piso o kaya itong kinakailangan para makabuo ng 1,000 medianoche packages sa 1,000 pamilyang pagkakalooban. Salamat po sa mga nagbigay na at sa mga nagnanais pang tumulong. Naku po, ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kagandahang loob. The God who cannot be outdone in goodness and generosity. Pagpalain kayo ng Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.